On the positive side naman, ito yung mga bagong opportunities pagdating sa kaperahan. Angel number 777 guys. I-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero may mga bagong opportunities na maaaring dumating sa inyo sa pagkakaperahan or pagkakakitaan. So, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong side hustle. And itong mga bagong opportunities na to guys, maaari yang maging um, dahilan or way, daan, yan, daan para makabangon kayo mga kapiksi, para makabangon kayo or makabawi kayo or Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong June to July para sa Libra or para sa Virgo, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong June is sa June 30 mga kapiksi. Tapos yung next na full moon naman natin ay sa July 29, 30, sorry. June 30 to July 29. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon guys ay strawberry moon. So, unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Ito yung ating moon message para sa inyo. It's time to take action. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin umaksyon mga kapiksi para sa mga pangarap natin sa buhay. So, yes, kailangan natin magplano. Kailangan natin mag-isip kung ano yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero, anong silbi ng plano kung wala namang action or pagkilos. So, yung palagi ko ngang sinasabi sa inyo guys, ang pagkakaiba ng mga taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay nasa pagkilos. So, kung gusto nyong magwagi, magtagumpay, sumakses sa buhay nyo, kailangan nyong kumilos. You have to take action mga kapiksi para makakita kayo ng progress sa buhay nyo. Okay? Attune to the moon, don't even think about giving up. Wag na wag kayong mag-give up mga kapiksi, no? Kasama yan sa seven heavenly virtue mga kapiksi, fortitude, no? Fortitude is never giving up, guys. So, dapat hindi kayo susuko sa buhay nyo kahit ano mangyari mga kapiksi. So, you should stay loyal and you should stay committed to your goals, guys. Okay? Additional meaning nitong card na to, do your best and be happy with that. Huwag nyong pagsisihan yung buhay nyo mga kapiksi as long as binibigay nyo yung best nyo, ginagawa nyo yung lahat ng magagawa nyo. Okay na yun guys, no? At least wala kayong pagsisisihan mga kapiksi. Huwag kayong masyadong maging hard sa sarili nyo. Huwag kayong padalos-dalos din. Avoid being brash, no? So, huwag kayong padalos-dalos din. Kailangan pinag-iisipan nyo yung bawat aksyon, yung bawat kilos. Yes, ina-encourage natin kayong kumilos, pero kailangan pinag-iisipan nyo rin yung bawat kilos nyo, guys. Hindi din naman pwede yung padalos-dalos na lang kayo sa pagkilos, okay? You need a 12-month plan. Kailangan nyo ng plano. Kailangan ng plano at kailangan ng kilos dun sa plano, mga kapiksi. That's how you will be successful sa buhay nyo, guys. Okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Ito naman, guys, ay sa love. Ito yung love message or love advice para sa inyo, Virgo. Kung ano lang yung maka-resonate sa inyo, guys, take that message. Hindi lahat mag-resonate sa inyo. So, very soon, no? Ibig sabihin, yung mga pinagdadasal nyo tungkol sa person nyo, tungkol sa love life nyo, guys, ipagkakaloob yan, ibibigay din sa inyo yan. Kailangan malinaw sa inyo kung ano yung hinihiling nyo, pinagdadasal nyo pagdating sa love life nyo. You have to be specific, mga kapiksi. At saka kailangan talaga pinagdadasal yan, no? Kasi imagine nyo, guys, stranger yan na pinapapasok nyo sa buhay nyo, di ba? So, wag nyong hayaan na basta kung sino-sino lang yung makapasok sa inyo, guys. Okay? Wag nyo silang bigyan ng access kung hindi nyo pa sila kilala at kung hindi nyo pa alam yung intention nila sa inyo, guys.
And let go of control issues. Wala dapat ganitong issue pagdating sa relationship. Wala dapat control guys, no? Kasi dapat nirerespeto natin yung free will ng bawat isa. Kasi kung kayo, ayaw nyo rin ng kinokontrol kayo, so dapat hindi nyo rin yung ginagawa sa mga person nyo, mga kapiksi, hindi maganda yan. Okay? And love yourself first, or love yourself, guys, no? Hindi lang love yourself, pero love yourself. Hindi lang love yourself first, pero love yourself, no? So, pag mahal mo yung sarili mo, nirerespeto mo yung sarili mo, mga kapiksi, and you get the same amount of love and respect in return. Kung ano yung binibigay mo, yun din yung babalik sa inyo, guys, no? So, dapat, hindi puro love, hindi puro person, mga kapiksi. Dapat, kung mahal mo yung person mo, that mahal mo rin yung sarili mo. Okay? So, ganun dapat, mga kapiksi. Alright, comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. Hanapin natin yung energy ng Virgo at saka yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful, mga kapiksi. At saka ito. So, sa mga gustong swertehan din, guys, ito yung ating WhatsApp number. I-chat nyo lang ako dyan, mga kapiksi. So, Virgo, kayo ay represent ng King of Pence. Ito yung ating moon energy. This is both positive and negative. Yung negative na nakikita natin dito, guys, is for some of you, may mga stress kayo na pinagdadaanan. Ito ay dahil sa mga tao na matitigas yung ulo, mga kapiksi. For some of you, pwedeng you may be dealing with a very stubborn person sa buhay mo. So, pwedeng jowa mo, matigas ulo, o kaya anak mo or magulang mo na matigas yung ulo, mahirap pasunurin. Although, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman sila kailangan kontrolin, mga kapiksi, pero stubborn. Pag sinabing stubborn, makulit, matigas ulo, na parang nahihirapan kayo na pakiusapan or pakisamahan itong person na ito, mga kapiksi. Ganun din sa mga guys, no? Sa mga may business partners. Kung kayo ay negosyante tapos meron kayong business partners, yung iba sa inyo parang nahihirapan kayo na ka-deal itong mga business partners nyo kasi parang magkaiba kayo ng preference, magkaiba kayo ng mga ideas, ng mga desisyon, and parang nahihirapan kayo mag-compromise dito sa person na to. So, kailangan nyo lang mag-uusap, mga kapiksi. Syempre, nasa tamang pag-uusap yan, guys. Okay? On the positive side naman, ito yung mga bagong opportunities pagdating sa kaperahan. Angel number 777, guys. I-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero may mga bagong opportunities na maaaring dumating sa inyo sa pagkakaperahan or pagkakakitaan. So, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong side hustle. And itong mga bagong opportunities na to, guys, maaari yung maging dahilan or daan para makabangon kayo, mga kapiksi, para makabangon kayo or makabawi kayo or makarecover kayo sa buhay nyo, guys. Lalo na kung ito ay maganda, lalo na doon sa mga kapiksi na natin na nagdanas ng mga problema or mga financial struggles, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, kung kayo ay nag-fail din, no, sa relationship, hindi pala sa relationship. Sa guys, sa business, no?
kung nag-fail yung business nyo, kung medyo naging matumal yung business nyo, naging matumal yung benta, ganyan, right now para makakabawi yung mga negosyo nyo, maaaring makaisip kayo ng mga bagong strategy, mga bagong idea. Parang meron kayong ine-experiment, no, sinusubukan na bagong approach or strategy sa business nyo, and maaaring mag-work yan para sa inyo, and maaaring maging daan para makabawi yung mga negosyo nyo, mga kapiksi. So that's recovery, guys, at saka mga no opportunity. So i-mind nyo na, guys, yan sa comment section. I-claim nyo na, mga kapiksi. So what else, guys? Tingnan pa natin. Ito, guys, nararamdaman din natin na medyo nagiging marami din kayong burden, mga kapiksi, kasi maraming umaasa sa inyo or depende sa inyo, lalo na pagdating sa kaperahan, especially kung breadwinner kayo, mga kapiksi, or kayo talaga yung inaasahan. Pwedeng hindi naman kayo breadwinner, pero kayo yung nilalapitan palagi. Kunwari, may trabaho ka, tapos meron kang kapatid, may trabaho din siya, pero may pamilya siya, tapos kinakapos siya sa pamilya niya, ganyan, sa gastusin. So, palagi siyang lumalapit sa'yo, baka may extra ka, ganyan. So, dahil ikaw naman ay mabait, very compassionate, nagbibigay ka sa kanila. So, parang nagiging burden yun sa'yo kahit hindi mo naman siya obligasyon or responsibility talaga, mga kapiksi. So, syempre, nasa tamang pag-uusap lang yan, guys, no? Pwede mo namang hindian or pwede mong tulungan, pero may limitation. Kumbaga, iparamdam mo rin sa kanila na hindi mo rin kaya yung mga ganun, or tutulungan mo sila sa abot ng makakaya nila, pero hindi lahat, yung mga ganun. Depende sa inyo, guys. Kayo na yung bahalang makipag-usap sa kanila, mga kapiksi. Okay? Alright. And for some of you, this is reconciliation, guys, na maaaring may makipag-balikan sa inyo or makipag-ayos, mga kapiksi. Pagdating sa relationship, guys, no, may mga relasyon na maaayos kung kayo ay nagkakagalit, nagkakaaway ng person mo, maaaring ma-fix yung relationship nyo, guys. And yung iba naman sa inyo, maaaring may magparamdam from your past, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Depende na lang sa inyo kung good news ba to or bad news, mga kapiksi. Kayo nang bahala dyan. Okay? Alright, so yeah, comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And lahat ng mga magaganda, guys, i-main nyo na sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.